Hello po. Good afternoon. Good morning, good evening. Simba naman po tayo ulit. Sala, kaso. Sama ko yung kapatid ko at pamangkin ko. Ayaw nila magpa-interview. Kasi kanina may langaw. Yung kapatid ko kahapon niya pa inahabol yung yung may kuryente. Tapos hindi niya mahabol-habol. Eh sabi ko kanina maga, nakita ko, tol, may langaw, sabi ko. Oo nga, kahapon ko pa hinahabol yan. Hindi ko mahabol-habol. Ay, nung nakita ko sa may gilid ng kortina, sabi ko, tol, akin na yung pangpatay ng langaw. Tapos nung nakita ko, isang hampas ko lang. Yun, langsay, tosta. Ako ngayon ng personal driver. Let's go! Adjust muna natin yung upuan. Yun o. Start. Yun o. Diba? Hard touch. Sige po, bye-bye. Ingat po palagi. Nagdadrive na po kasi ako. Guys, sanlibutan umihiran, langit, lupa'y iyong kinapal. Diyos ka ng sanlibutan. Ayon kay Scholastic Bien Emmanuel Cruz S.J., ang tumulong na sumulat ng ating isang buhay para sa araw na iyon sa ika-27 linggo ng Tiempo Ordinaryo. Tumugon ang Panginoon at tiniyak kay Habakuk na di magluluwat at darating ang kanyang pagligtas. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Panginoon, hanggang kailan ako darating sa iyo at di mo diringgin? Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan? Bakit ang ipinapakita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Naganap ang hidwaan at pagtatalo. At ito ang tuon ng Panginoon. Isulat mo ang pangitain. Isulat mo malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat. Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain
Mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito malilipan. Ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Na mali. Ang takot, matinding pag-aalala at kasuyaan ay nasa damdamin ng mga itinatapong tauhan ng Israel habang sila'y nakakulong sa dayuhang bayan, Babylon, na malayo sa kanilang Panginoon, malayo sa Israel, sa Jerusalem. Kaya silang desperadong humihingi ng tulong sa Panginoon. Tuluyang inutusan sila ng Panginoon na tumigil muna pag-isipan ng gusto ang kanilang kalagayan at tuklasan na sila'y nagkakasala sa Kanya, dapat humingi ng tawad para sa mga kasalanan ito at tuluyang magkasundo sila sa Kanya. Sila'y inuutusan na buksan nila ang kanilang mga mata upang tanggapin at tandaan ang mga nangyayari sa maaaring mangyari pa sa kanilang mga buhay. Ang mga palatandaan ito sa paglipas ng panahon kasama ng pagtitiis, makikita nila na hindi sila iniwan o kinalimutan ng Panginoon, kundi talagang minahal. Hindi silang iniwan o kinalimutan ng Panginoon, kundi talagang minahal. Hirap at tanggapin ito, itong salitang ito. Kahit na ang pagmamahal nito ay tila mamagsik, tila silang pinaparusahan sa kanilang exile sa Babylon. Ito ay dahil pa rin na ito ay dahilan pa rin na maggalak at umasa ang Israel. Ang gantimpala para sa mga mabibigat na karanasang ito ay magpapakailanman. It's forever. The rewards are forever. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and in dying that we are born to eternal life. Amen. OFW prayer. Heavenly Father, my hope and my refuge, guide me on the right path that I may never wander away